Naiwan yung bagahe namin. Hindi tinanggap sa bus dahil sobrang laki. Paano to? And ayun kuya, kinukuha na yung ibang sako. 6 na kuya, plastic. Ay nasa ako. Ayan, babatcha na kami kuya. Okay na po kuya. 6. Nandito na ako sa Raymond Bus Terminal. Ayan, sa Legarda, Sampaloc, Manila. At mukhang maraming mga pauwi ngayon, ano? Pero biyaheng biyaheng Quezon, Infanta. Nakita ko yung isa biyaheng Naga. Hindi naman tayo dun pupunta. So biyahe po tayo ng Pulilio, no? Naku, masikip ang pila. Pipila na ako kasi ang haba ng pila. Para may nabasa ako na parang meron namang online booking. Raymondbus.ph. Sabi kasi sa mga forum sa Facebook, wala naman. Chinek ko yung website, wala naman palang Papulilio doon, no? So baka mga ibang route lang meron doon. Pero hindi ko alam kung saan ang start ng pila. Hinihintay ko pa yung mga kasama ko. Hindi ko alam kung nagpapapila na dito ng para sa Pulilio. Pero hintayin ko lang. Ito ang dala kong gamit. Tapos yung mga sako ng bus natin ay nandun pa sa kasama natin. Papakilala ko po sa inyo, sila sa inyo maya-maya lang. May nakadala po kasi kaming sako, tigdadalawa kami. May bayad po ba yun? Opo, marami-rami. Kahit magbayad kami, willing naman. May bayad din po sa conductor na lang. Sa conductor na lang po kasi po. Pulilio po kayo? Opo, Pulilio lang mismo. Port, Pulilio Port. Magkano po mamang isa ng Pulilio, ma'am? 650. Balikan na po yan? Hindi po, papunta lang. Wala pong reservation. Walang reservation. Sige po. Sige. Pero tanong nyo na lang din mamaya sa conductor. Sige po. Thank you, ma'am. Salamat po. Ina-expect ko talaga sobra ako mahihirapan pagkuha ng ticket dahil sa dami ng tao. Pero miraculously, yung Pulilio na route, doon din siya sa pila ng Bicol. And nung nagtanong lang ako sa isang ate, ang bilis niya akong pinapunta sa unahan ng pila. Kaya I think isa tayo sa mga pinakauna nakakuha ng pila ng Pulilio. When supposedly 8 o'clock pa yung start nung pagpapapila. Pero nakakuha na ako ngayon. It's only 7 o'clock. Nagsisidatingan pa lang yung mga ibang bus galing sa iba't ibang lugar. Mostly Naga puro Naga. Yung mga dumadating. Wala pa yung Pulilio. And I assume may isang bus lang yung babiyahin ng Pulilio. Ito pa isa pa parating pero Infanta Real naman to. Itong isa Burias naman to. Saan nga ba yung Burias? Alam ko island yung Burias eh. Maghihintay lang muna ako dito sa tabi kasi wala pa naman yung mga kasama ko eh. Bagaman kakasimula pa lang ng ating biyahe papuntang Pulilio ay talagang medyo challenging na po ang mga hinarap nating pagsubok. Tinitingin na ko yung ibang bus, parang ganito lang kalaki yung compartment nila. So sana magkasya dito yung dala naming 6 na sako ng tsinelas. Ayan, malapit na sila. Lumipat ako dito sa action camera mula doon sa iPhone. Kasi maliit lang to, tutulungan ko sila magbuhat. Malamang ito na yun. Ito na nga. So yung dalawa nating kasama, sila yung may dala ng mga tsinelas. Ito yung van na yun. Ito yung van na yun. Ito na lang. Siguro pwede dito na lang. Grabe. Board. Dito na lang. Tulong tayo. Putya. Sobrang laki. Dami pala. Baba lang namin yung mga Kuya, pwede ba na? Kasi ito may babiyahin namin Papulilio eh. Saan muna namin pwedeng baba? Sa loob na lang? Sa loob pa? Sa loob daw guys. Dito muna tapos sa loob natin pasok. Grabe, buti na lang kung dalawang to kasama natin. Hulog ng langit talaga to. Dito muna. Oh,
Dito muna, tapos diretso na lang natin doon maya. Tulong ako. Kaya na to. Kaya. Actually, daling ko na tong isa. Raymond, help us please. Ouch. Ayun sila. Si RJ at saka si Borge. Oh, wait lang. Hindi ko pa bayad yung van. Tapos na yun. Kuya. Wala na. Sir. 671 sa'yo na itong 1,000. Salamat kuya. Po. Iyan kita. Nagbablog ako, mag-hello ka nga. Bati ka. Taga saan ka? Dito sa Caloocan. Thank you. Thank you ha. Sobrang na-challenge agad tayo. Hindi pa tayo nakakaalis. Akin na itong isa. Ito na rin si Raymond, si RJ, si Borge. So ito yung mga gamit natin. Okay, Lika. Regroup muna tayo. Ay. Gat. Opo, ay, sir, kasi... Ano lang yun, sa lalabas po yan, Opo, saglit lang, sir, kasi wala pa yung bus namin, eh. Saglit lang, kuya. Kasi kukunin lang namin mula dun sa hanap kami ng paglalagay. Nakita niyo po yung cart na yan. Hihiramin ko yan para ma-transfer ko yung mga gamit namin mula dun papunta dito. O diba, na-discartehan natin. Lilipat namin doon sa pwedeng paglagyan. Diba? Yan, yung anim. Ganon. Feeling ko nga magko-collapse yung tricycle na ginamit. Kuya, tara. Hanap lang kami ng space. Siguro pwede dito. Dito na lang. Okay lang, buhatin ko na lang. Kuya, balikan mo pa yung tatlo ha. Bigyan kita ng tip. Ito na yung the rest. Ayoko magbuhat guys kasi kakagaling ko lang sa sakit eh. Siguro patong pa yung isa tapos yung isa pa iba na. Napaganyan. Sorry Raymond ha. Grabe, kakagaling ko lang sa sakit. Nabibinat ako pag ano. Dito na lang kuya. Huwag na dyan na lang, paganyan na lang. Yung isa pa pwede pa siguro. So itong 6 na to, lahat po yan 1,000 pairs of tsinelas. Kain muna kami. Dito lang to sa tapat ng terminal. While iniwan namin yung mga gamit namin doon, yung mga tsinelas iniwan lang namin doon. Pinabantayan ko lang sa bata while kakain muna kami dahil hindi pa kami nagdi-dinner. Pagod na rin tong mga to dahil kanina sa pagdadala ng mga tsinelas, mahirap din yun, na-stress din siguro sila kasi ang bibigat nun tapos ang lalaki. Nagka-problema pa kami sa transportation namin. Pero for now, kain muna tayo. Pili tayo ng mga panghapunan natin dito lang. Oh? Ay, masarap to Uy, chicken to. Sige. Ano sa'yo? Chicken curry. Tsaka isang rice. Kari-kari yan. Oo nga, kare-kare. Diba? 15. Sa pagganto ko yan. Saka 35 lang. Saka 35 lang po. 35. Ayan, ito lang aming simple dinner before kami mag-board ng papuntang Polillo na bus. Mamaya pa yung 12 o'clock, it's only 8 o'clock. Kain muna tayo. Ayun, tapos na kaming kumain at kita nyo naman haggard na haggard pa rin. Kumpleto na kami. Si Raymond, baka hindi nyo pa po kilala. Kasama ko na yan sa mga dati nating vlog, lalo na nung namigay tayo last year. At itong dalawang bagets na kasama natin, si Borge at saka si RJ, mga co-paddlers ko yan, Dragon Boat paddlers, mga malalakas talagang, tumulong talaga sila sa pagbubuhat. Itong mga dala natin, itong kinauupuan ko po ay tsinelas pa rin yan. Sobrang dami yan, 1,000 pieces, 6 na sako po. For now, kami ay nandito lang muna sa station,
sa terminal, no? Nakaupo, naghihintay. It's now, what time is it? It's only 9:05 PM. 12 o'clock pa po yung alis yung bus. Baka mga 11 pa yan magkakarga. So magstay lang muna kami dito at mag-chill. Ito po yung itsura ng ticket natin. 650 ang one way going to Polillo. So apat kami. May seat number naman na assigned seat number. Ayan. At kasama na dyan sa ticket ang pamasahe sa barko. So wala na kaming dapat bilhin pa dun. Grabe po yung pawis ko, no? Grabe, ang init din naman po kasi, pero talagang pagod din kami. Ako, yan, kakabuhat, kakalakad, kakaasikaso. Pero okay lang po yan dahil para sa mga marami tayong matutulungan sa ginagawa nating sacrifice. Grabe, ang lalakas ng mga kasama natin. Sila na agad, nagbuhat na agad sila. Dinala na agad dito sa sa bus. Kasi dito ikakarga to sa ilalim eh. Ayan, dumating na yung bus. Paunahan kami sa pag-pila dito. Yung tatlo nandyan. Tapos yung ibang sako nandito. Kinausap ako na kuya. Siya na yung magbubuhat nito. I think dadalhin nila doon sa taas. Pero at least makasecure ng tatlo. Kasi kami may pinakamaraming dala. 6 yung dala namin. Yung iba mga lang eh. Mga eco bag na malalaki. Pero kami talaga may pinakamaraming dala. 6 na sakong malalaki. Pawis na, Raymond. Buhat. Extra challenge. Nagsisimula pa lang yung biyahe, wala pa kami sa bus. Ito na lang yung last hurdle namin. Ito na lang yung last problem namin. Pag nasakay ito, wala na kaming iisipin pa. Doon na lang, yung sa pamimigay na lang mismo. Sa dami ng mga pinagdaanan na namin. And okay lang yan. Part ng natin yan, ng journey. Ng gift giving natin. Part yun ng gift giving natin. And thankful nga tayo na may mga tumutulong sa atin. Although sabi kanina nung isang conductor, at risk yata posibleng dito mas makarga. Pero parang confident naman yung isang kuya eh. So let's see kung makakasama natin to. Yung iba dito marami ding dala, pero mas maliliit. Ililista ni kuya kasi depende doon kung ilan yung Hindi pa sure eh. Papakausapan natin. Kasi sa iba marami silang dala pero maliliit. Pero sobrang dami naman, like mga 15. Kami naman 6 na malalaki lang. Wala ba talagang iba? Wala, hindi talaga kaya guys. So parang wala nang paglalagyan. Pati yung taas at saka to, may iwan yung mga dala namin. Ay nako, hindi talaga nagkasya. Ang dami kasing dala ng iba. So mauuna kami sa Polillo. Kasi talagang physically impossible eh. Kahit pa gusto natin, Dami. physically impossible. Kasi tinan mo, ang dami nilang gamit. Tapos, kapag tayo nilagay nila dyan, hindi naman lalagyan yung sobrang daming pasahero. So, naiintindihan ko naman. Saan kayo iwan? Sa cargo, pa-priority bukas dito. Umaga na dating doon 8 AM. Mamimigay tayo ng umaga eh. So, dapat ready tayo. Pag salubong natin doon, diretso tayo. Ready na yung mga yung itinerary natin, planado na, diretso na. Wala tayong choice eh. Naiiwan yung bagahe namin. Hindi tinanggap sa bus dahil sobrang laki. Paano to? Saan mo dinala? Nasaan yung iba? Cargo. Sa cargo. Wala na eh. Tingnan nyo po guys physically impossible. Yung iba, ang daming dala. Wala na, sinara na, hindi na kasya. Hindi nakakasya yung amin dito kahit sobrang aga namin. Hindi na talaga kumasya. Sige kung ganun, wala tayong choice eh. Kuya, yung sa amin ipapakargo na lang. Ipapakargo na lang. Pero pakiusap naman, paki-priority naman bukas. Oo. Sa 6 na yun, wala kaming nauwi. Lang talaga. 0. Lahat iwan. Ito pa, ang dami pang iba. Wow, very unexpected. Yun na yung last hurdle namin eh. Doon pa kami sumabit. Nalusutan na namin yung transpo, yung na-cancel na tracking, yung divisoria, pati yung lagnat ko. Dito lang kami sumabit sa pinakahuli. Ay, madami din pala eh. Oo, pero yan, Bicol yan. Ito naman yung mga ibang, dito sa cargo, ito yung mga ibang papadala. Pero ito, yung Polillo. My good. Kung alam ko lang, pinadala ko na yun isang araw pa. Hindi ito yung inaasahan namin na
circumstance. Pero yun ang nangyari. Walang may sasakay. Walang may sasakay. So tayo lang. Ako tayo lang sakay. So 6 na ganito. Ngayon ko lang din na-notice, nandito pala yung mga sizes sa gilid. Nakasulat oh. Yan. Wala kami magagawa. It's physically impossible. But we have to continue. Paano namin malalaman kung nandun na? Natawagan po kayo yan. Ito sir, bali ito yung contact number nung ano. Ito yung... ito yung darating bukas, 8448. Ito yung pangalan ng si Mercado. Oo. Ito yung contact niya. Salamat. Okay, sightseeing tayo bukas. Okay na kami, Raymond Bus to Polilio. Grabe. Sa likod natin? Kasya ba tayo dyan? Oo, kayo na kasalang sa loob. Dito ka na. Saan ang ano? Hulilyo. Ito na sa ilalim. Kaya? Kailan kayo dyan? Sobrang ginawa, nakasando kayo. Kaya nga eh. Wala, kunin niyo yung t-shirt. Kagi, baka ang lakas yan. Bas na yan. Ito na kami, settled na kami sa seats namin. Grabe, sobrang haggard na po ako. Haba ng pila. Ano kaya ng jacket? Happy pa rin. Ito pala yung mga bus mo. Si Raymond po kasi pangalan niya. Sorry po. Para sa kaya yung tali na to? Yan, atras lang po yung dito kami sa loob ng ano pa rin bus sa Port of Real, and iniatras lang yung bus kasi ayun na yun ito na kami, nasa barko na kami officially. Oh ayun o, sabi welcome aboard. Ang barko ito ay Star Horse, talagang sakayin siya ng mga transport vehicle. Yeah. Sa dagat na tayo. Hindi tayo mababangga kasi. Dito. Mamaya po mas makikita niyo pa kung ano itsura niyan. Paglabas namin ng bus. Dahil kami ilalabas. Okay, sumampa kami dito sa third deck ng Star Horse at nag-set up kami ng mga upuan. Kanya-kanyang setup eh. Ayun, kanya-kanyang kuha ng upuan. Medyo basa nga yung floor. I'm not sure. Sana hindi umulan na, pero nandito kami ngayon sa loob na mismo ng boat or ng ship rather. Ayan. And it's bright skies, no? Bright skies na. Night sky, pero I mean clear sky. That's what I meant. Yun yung kabilang barko. Ganyan din yung itsura ng barko natin. May third floor, second floor, at saka yung ground niya. Ayan, dito kami. Hi. Buhay pa. 5:48 na po, pero hindi pa tayo maandar. Medyo lumiliwanag na po ang kalangitan at pati yung karagatan ay nagkakaroon na rin siya ng linaw. Siguro po mga 6 o'clock tayo alis na. Wala pang sign kasi nakatali pa po tayo eh. Ayun o. Nakakla pa po. Ayan, kakasabi ko lang, biglang umandar na kami. Ayun yung captain. Maandar na kami. Saan ilaw yan eh? Malapit nga eh. Kalmang-kalma po yung dagat ngayon. Swerte kami dahil maganda yung magiging biyahe natin. Hindi masyadong maalon. And the sky is very clear, no? Sunrise na.
Yan. Wow, ayan na po ang sunrise. Ang ganda. Look. Golden hour. $7:49 and we've been on the ship for 2 hours. Malapit na po tayo. Yan ang Pulilio Island. At medyo mainit na rin ang sikat ng araw. Mahangin pa rin. Malamig dahil December. Yan, medyo nakapagpahinga kami dito although naarawan kami. Pero ayos lang. Maganda naman ang experience so far. Ayan na po ang island of Polillo. Malapit na tayo sa port. Ayun po yung ano niya, mga ibang bayan niya. O, di ba? Maunlad na bayan naman siya. Ayan, talaga naman. At paswerte tayo na meron tayong mga kakilala dito na tutulong sa atin na mamigay ng tsinelas. Mamimit natin sila either mamaya or bukas. Ito po yung bus na sinakyan namin, o yung Raymond bus. Kinarga nga po dyan. Wala na kaming gamit, nakuha na po namin. Tapos yan, may mga motor din. Tsaka mga iba pang sasakyan na kinakarga. Ganyan po yung sistema dito sa sa Polillo ng mga bumabiyahing RoRo or roll on roll off. Jay, kamusta ba biyahe? Okay naman po. Puyat? First time. Oh, first time. Puyat naman, hindi. So, okay lang. Manor, maganda lang yung tulog. Okay. First time sa Polillo? Sa mga pasahero, huwag mo nang bababa yung sa Kartek. Polillo Island, ang dami pa mga ancestral houses dito. Here. Kakain muna kami dahil gutom na gutom na.